Ngayon pong buong ito ay itinalaga natin na yung pinagpipray natin na babahagi na natin ng ebanghelyo ay pupuntahan na natin, magkoconnect na tayo at kaya nga po itong series natin sa Matthew 10 is just a small series and this is the last of the series pero meron pa pong isang message next Sunday pero hindi na po sa Matthew 10. Ay para po tayo ay palakasin ang loob ng bawat isa. Kasi po hindi po biro ang nagpe-pray ka, pupuntahan mo ang isang tao at ang purpose mo ay hindi makipagkwentuhan lang, kundi para bahaginan mo ng pananampalataya sa Panginoon at ng salita po ng Diyos. Now, ang konteksto po ng Matthew 10, gusto ko pong balikan muna natin. Ang Matthew 10 po, dito makikita natin ang Panginoong Hesus po ay nagbibigay ng authority at mga instructions sa kanyang 12 alagad. Dahil ito pong 12 alagad ay inaatasan ng Panginoon na gawin ang ginagawa rin ng Panginoon. Ang ginagawa po dito ng Panginoon ay ipinahahayag niya na dumating na ang kaharian ng Diyos bilang katuparan po ng mga pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Now dito makita natin kung ano ang mabuting balita, ang ebanghelyo. Ito po, ang mabuting balita po ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos dito sa lupa sa pamamagitan po ni Jesus na kanyang inanoint, hinirang, pinahiran bilang hari ng kanyang kaharian. At ito po ay pinatunayan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Diyan po pinatunayan na ang Diyos na si Kristo, si Jesus, siya yung Mesiya. Siya ang anak ng Diyos nang siya po ay buhayin niya sa mga patay. Now, sinusugo po ng Panginoon ang kanyang mga alagad dito out of compassion. Dahil nakita po ng Panginoon sila'y mga parang mga tupang walang pastol. Pinangako po kasi ng Diyos na dahil ang bayan niya, ang mga Hudyo, bagamat meron po silang mga leaders, ay hindi sila pinagmamalasakitan ng mga leaders nila, ng mga shepherd nila. Kaya nangako po ang Diyos na siya mismo ay darating para pangunahan, pangalagaan ang kanyang bayan. Kaya dito, nung dumating na po ang Panginoong Kristo ay tinutupad na ng Diyos ang kanyang pangakong ito. Kaya nung makita niya yung mga tao habang ipinangangaral na dumating na nga ang paghahari ng Diyos, ay nakita ng Panginoon maraming mga tao pa. Ang mga naliligaw, naghahanap ng kaginhawaan sa buhay, kaya ang Panginoon nahabag po siya. At yun po ang kanyang layunin, no? Para tipunin po ang kanyang bayan. Dahil nga po, para silang mga tupang walang pastol. Ngunit, ito pong ministeryo ng pangangaral at pagpapagaling sa pangalan po ng Panginoon Kristo ng mga alagad. Dito po, winawarningan na po sila ng Panginoon na sila po ay hindi basta-basta tatanggapin favorably. Okay? Sila po, habang sila ay mangangaral ng paghahari ng Diyos at magpapagaling sila ng mga tao, meron pong mga taong hindi po agad tatanggap sa mga alagad na ito. Sila po ay makakaranas ng rejection, sila po ay makakaranas ng apathy, yung pang walang pakialam ang mga tao, or sila makakaranas even opposition doon po sa mga tao. Kaya ang Panginoon ay sa buong chapter po ng chapter 10 ay nagbibigay po siya ng mga encouragement, exhortations. Nang sa ganon, sa kabila po ng response ng mga tao sa kanila, ay huwag silang mawalan ng loob, kundi magpatuloy sila, maging tapat sila sa misyong binibigay sa kanila ng Panginoong Kristo. Now, dito po sa present passage na ating pag-aaralan, dito po, ang Panginoon, sa kabila po ng mga unfavorable responses ng mga tao sa kanyang mga alagad, para i-encourage po niyang magpatuloy ang mga alagad sa kanilang misyon, dito po sinabi ni Jesus
sa kanila ang tungkol sa kanyang worthiness, sa kanyang unspeakable value as Messiah. Para encourage sila na magpatuloy sila sa pangangaral sa kanyang pangalan, ay pinakita dito ng Panginoon kung gaano siya kahalaga. His worthiness, His great value as the Messiah. Kaya po ang topic natin ngayong umaga is the worthiness of Jesus as the Messiah. Or I want to retitle it, the great value of Jesus as the Messiah. At tatlo po dito ang makikita natin na pinapakita ng Panginoon ang kanyang great value. Dito po makikita ito. Una, when you confess Jesus to others. Pangalawa, His value, Jesus' value is shown when you prioritize Him above all your relationships. At saka po yung pangatlo is Jesus' value, great value as Messiah, is seen when someone supports you because you know that you are Jesus' disciple. So, yun po yung tatlo. Una, tingnan po natin. Una, yung pong value ni Jesus, yung great value ni Jesus, ay pinakita po ng Panginoon, una, when you confess Jesus to others. Yan po, dyan mo makikita ang value ni Jesus sa isang tao as Messiah. Pag ang isang tao po bilang alagad ni Jesus, ay iko-confess siya. Okay? Ipapahayag niya ang kanyang association with Jesus as a follower. Now, dito po makita natin, si Jesus po, gusto niya na ang kanyang mga tagasunod ay ihayag ang kanyang pangalan. Dahil nga po siya ang fulfillment, katuparan ng mga covenant promises ng Diyos sa kanyang bayan and then to the world. Una sa mga Hudyo, dahil nangako po ang Diyos sa mga Hudyo na darating siya ay mangangalaga sa kanila, and then to the whole world after na mahayag ang mabuting balita sa mga Hudyo and then sa mga Gentiles na po. Kanya po iniutos ng Panginoon sa kanyang alagad sa verse 27, halimbawa, sabi niya, dahil gusto niyang mahayag ang mabuting balita ng kanyang pagdating, sinabi po ng Panginoon, ang sinasabi ko sa inyo sa dilim ay ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan sa lansangan. Kasi gusto niyang mahayag ang mabuting balitang ito. Kanya po ang Panginoon, ganyan ang utos niya sa mga alagad niya. Now, si Apostle Paul, sa Romans chapter 15 ay sinabi rin po niya na ang ebanghelyo ng pangangaral tungkol kay Kristo ay iniutos daw po ito ng eternal God para ipaalam ito sa lahat ng bansa. Kay para ang mga bansa ay sumunod ng may pananampalataya at magbibigay ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang ebanghelyo po mga kapatid ay nilayo ng Diyos na hindi lamang po iilan ang nakakaalam dito. Hindi lamang po yung mga followers ni Jesus, kundi gusto ng Diyos, iniutos niya na ang buong mundo ay marinig ito. Yan po ang plano ng Diyos. Dati, yan po ay nakatago. Yung paghahari ng Diyos, yan po ay misteryo. Okay? Dati nakatago, pero ngayon inihayag na po ng Diyos. At dahil inihayag na ng Diyos ngayon, gusto niya, iniutos niya na ito ay ipangaral sa lahat po ng mga bansa para sila ay sumunod sa iniutos ng Ebanghelyo at nang sa ganon, maluwalhati po ang Diyos. Now, pero ito pong proclamation na ito, tulad po ng sinabi ko, will be met with resistance. Ito po ay, ang mga tao ay i-resist po nila ito, even opposition. Kaya si Jesus, sinabi po niya sa mga alagad what it means to confess Him. Bagamat i-reject ng iba o ng marami ang ebanghelyo, sinabi po ni Jesus kung ano ang halaga pag ang isang follower niya ay ikinukonfess siya sa ibang tao. Na hindi niya ikinakaila na siya ay follower ni Jesus. Okay, na siya ay associated with Jesus as His follower. Kaya po dito makita natin, pinakpakita ng Panginoon
when you confess Him or when you disown Him, this is the consequence. Doon pinapakita ng Panginoon how valuable He is. Okay? Because when you confess Him, this is the consequence. When a person disown Him, this is the consequence. Yun po ang sinabi ng Panginoon. Sa verse 32, ito po ang sabi, so, everyone who acknowledges me before men, I will also acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I will also deny before my Father who is in heaven. Now, ito pong mga salitang ito ay hindi lamang sa 12, kundi it's for everyone. Nandiyan yung salitang everyone, whoever. Hindi lamang po yan para sa mga 12, kundi para sa bawat isa. At sabi ng Panginoon, so, bakit niya sinabi yung so? Because there will be resistance. Okay? When the disciples will preach the coming of the Messiah, when you preach Jesus Christ, merong so. Because there will be resistance. Okay? There will be unfavorable responses. So, gaano po ka-worthy si Jesus to be confessed to others publicly? Gaano siya kahalaga? Oh, well, when you declare your association with Jesus as His follower, okay, dito mo makikita, Jesus is so worthy. Jesus is so valuable that when you confess Him or when a person denies Him, hindi po basta-basta walang mangyayari sa isang tao. Pag ikinonfess niya si Jesus o dinisown niya si Jesus, hindi po ibig sabihin walang mangyayari sa isang taong yan. Meron. Yung eternal destiny po niya ay nakasalalay sa kanyang pagpapahayag o sa kanyang pagtanggi sa pangalan ni Jesus. Okay? Na sa darating pong panahon, in the age to come, ang isang tao pong nag-confess kay Jesus ay madidetermine kung ano ang lugar niya. Sa darating na panahon, ang isang taong nag-deny kay Jesus ay yun din ang magsasabi kung ano ang eternal destiny niya. Okay? Sabi po ng Panginoon, I will acknowledge Him before my Father. Sino raw pong mag-acknowledge kay Jesus before people, before others? Sabi ni Jesus, I will acknowledge Him before my Father who is in heaven. Okay? Now, yung salita po, pansin nyo, my Father. Hindi niya sinabing your Father. Di ba sa ibang mga talata, sinasabi ng Panginoon, your Father. Pero dito, hindi niya sinabing your Father. Okay? Ang sinabi po ng Panginoon, my Father. Na ibig pong sabihin, siya po ay merong malapit na kaugnayan sa Diyos na nasa langit. Dahil siya ay anak ng Diyos at siya'y anak na, at ang yung Diyos na nasa langit ay yung sarili niyang ama. Meron siyang malapit na kaugnayan sa Diyos na nasa langit. Kanya po yung parang sinasabi, pag ina-acknowledge mo ako sa ibang tao, i-acknowledge kita sa aking ama. Okay? Ganun po, ka-worthy si Jesus dito. Now, sabi dito, who is in heaven? My Father who is in heaven. Sino pong tinutukoy niya? Ito pong tinutukoy niyang ito, who is in heaven, ito po ang Diyos na nagru-rule, naghahari, nangangalaga ng lahat mula sa langit. Dahil ito pong nangyayari sa lupa, ay ang lahat po ng nangyayari sa lupa, ang pangangalaga po ng Diyos dito sa lupa ay nanggagaling po yan sa langit. Kaya nung binanggit ng Panginoon, my Father who is in heaven, tinutukoy niya yung Diyos nagru-rule sa lahat po ng bagay dito sa lupa mula po sa langit. At siya yung Diyos na ito na nag-anoint kay Jesus. Siya po ang nag-anoint kay Jesus to be ruler of His creation. Yun yung sinasabi niya. Kaya hindi mo basta-basta tatanggihan si Jesus na walang mangyayari sa iyo. Okay? Eternally. At hindi mo basta-basta i-confess si Jesus na walang gantimpala ang nakalaan sa iyo. So anong point po dito? Ganyan po kahalaga
ang pagtanggap at pag-confess ng kanyang association with Jesus as Messiah. One's eternal destiny in the age to come, sa darating na panahon, sa takdang panahon, ayon sa kalooban ng Diyos, nandun po nakabase yung kanyang kalalagyan. Okay? Kung ano ang attitude niya kay Jesus ngayon, okay? Kung dinidisown niya si Jesus o kinukonfess niya si Jesus, okay? Sa panahon ngayon, yan po ang magdidikta ng kalagayan niya in the coming age. Okay? Kanya po, sabi mismo ng Panginoon, okay, by the way, si Jesus po ang binigyan ng last word ng Diyos. Okay? Si Jesus, siya po ang binigyan ng last word ng Diyos na lumikha ng langit at ng lupa kung ano ang kalalagyan ng isang tao sa age to come. Okay? Kaya sabi ng Panginoon sa Matthew 7:22-23, okay? Pagdating daw po ng panahong yun, sabi ng Panginoon, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Or in your name drive out demons and in your name perform miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. Siya yung merong last word. Okay? Siya ang merong huling salita sa destiny ng isang tao. Bata yan sa pag-confess or pag-disown kay Jesus. Sa 2 Timothy chapter 2, ito po ang sabi ni Apostle Paul, here is a trustworthy saying, if we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. Kaya yan po ang sabi ni Pablo. If we disown Him, He will also disown us on the last day. Kaya po sa Hebrews 10:35, ito ang sabi. Therefore, sabi po ng sumulat sa Hebrews na marami ang nagsasabi, si St. Paul daw po ang sumulat nito, do not throw away your confidence, which has a great reward. Yung pong salitang confidence yan is the word confession. Do not throw away your confession, your faith in Jesus as the Messiah. Why? Because it has a great reward. And what is the reward? Yung pong aaminin ng Diyos, aaminin ni Jesus sa kanyang Ama na kanya ka. That's the reward. Okay? Naaaminin, sasabihin, i-confess naman ni Jesus, i-acknowledge naman ni Jesus. Pag kinonfess mo siya, aaminin din niya na ikaw ay kanya. That's the reward. Ganyan po kahalaga si Jesus. A person cannot just easily reject Him without any consequences. Okay? At dito po yan. Dito po sa buhay nito nangyayari yan. Okay? Hindi sa pag-judgment na, hindi, Lord, ino-own kita. Hindi, dito po yan, mga kapatid. Dito yan. Now, gusto ko pong liwanagin din na ang tinutukoy pong pag-confess dito, yung pag-acknowledge or pag-deny kay Jesus, kailangan pong maintindihan natin, ito po ay isang tahasang pagkilala o tahasang pagtanggi kay Jesus. Ito po tahasan. Sa English is a settled course of acknowledgement or denial. Tahasan. Okay? Buong pusong kinikilala o buong pusong tinatanggihan. Yun ang ibig sabihin dito. Hindi po ito yung isang temporary lapse under pressure. Hindi po yung minsan napipressure ka lang kaya diniday mo si Jesus. Parang si Peter, hindi ba? Sabi ni Peter, hanggang kahit na mamatay ako, hindi kita dideny. Pero ano nangyari kay Peter? Dininay na si Jesus. 3 beses pa. Pero siya po ay binalik muli ng Panginoong Jesucristo. Merong temporary lapse because of pressure. Hindi po yan ang tinutukoy. Ang tinutukoy na pag-deny o pag-acknowledge yung bang tahasan. Ayoko hindi ko kilala si Jesus. Parang ganun. At hanggang sa namatay na yung tao, ganun pa rin ang attitude niya. Yun po ang tinutukoy. So, ang una pong point, ang
halaga po ni Jesus ay makikita sa pag-acknowledge sa Kanya in public. Yan po ang una. Pangalawa, ang halaga po, great value po ni Jesus ay makikita pag ipiniprioritize po siya above all relationships. When you prioritize Jesus above all relationships, dyan din po makikita yung halaga niya. Now, dito po sa binasa natin, Jesus made clear na ang result po ng kanyang pagdating, ng proclamation of the kingdom of God, is not peace, but a sword. Yan po, liniwanag ng Panginoon yon na yung kanyang pagdating, okay, ang result ng kanyang pagdating, proclaiming the kingdom of God, it is not peace. It is a sword. The sword is a metaphor for divisions among even close relationships. Yan po yung sword, yung taba. Yan po ay sumisimbolo sa pag-ahati, pag-division, okay, ng mga even dun po sa mga malalapit na magkakamag-anak o pamilya. Yes, ang message po ni Jesus is a message of reconciliation. It is a message of peace with God. Ganyan po ang talagang dala ni Jesus. Pag ito po ay tinanggap, dahil ito ay message of peace and reconciliation, pag ito po ay tinanggap, magdudulot talaga ito ng kapayapaan. Una sa individual, and then to communities, to families. Okay, pag tinanggap po ang mensahe ng pakipagkasundo ng Diyos, merong peace ang isang tao sa Diyos. At pag tinanggap po ito ng buong pamilya, yung po nagkakagalit na pamilya, magkakaroon ng peace. Kasi nga, ganun nga po ang dala ng Panginoon. Sa Bible po, makikita natin, sabi ni Isaiah, that Jesus is the Prince of Peace. Okay? Doon po sa Zechariah chapter 9 verse 10, sabi po ni Zechariah, He shall speak peace to the nations. His rule shall be from sea to sea. Sa Ephesians 2:14 naman po, sabi po ni Apostol San Pablo, Jesus Himself is our peace. Okay? He has destroyed the dividing wall of hostility. Si Jesus mismo raw po yung ating kapayapaan, nagdudulot siya ng kapayapaan, at sinira raw po ng Panginoon ang wall of hostility, yung pakipag-away, yung magiging posibleng pakipag-away ng kapwa sa kanyang kapwa. Dahil si Jesus po ay nagdadalang kapayapaan, pwedeng maalis yung alitan. Okay? Ng between individuals. Okay? At si Jesus din, kinuman niya yung kanyang mga alagad. Nasabi niya, pag pumunta kayo sa isang bahay, sabihin niyo sa kanya, peace to this house. So, ino-offer po ng Panginoon yung peace, reconciliation with God by accepting His kingdom. At marami po, now, switch po ko ng konti, marami pong mga Hudyo noong panahon po ni Jesus, iniisip po nila na ang pagdating ng Messiah, magdadala po ito ng political peace at saka ng material prosperity. Maging ngayon, sa panahon natin, marami pong tao sa church, okay, iniisip nila, marami ring Kristiyano, iniisip nila na ang presensya po ni Jesus ay magdadala ng peace sa mga tao. Pero dito po, pansinin natin si Jesus, ini-insist niya na ang kanyang misyon ay merong dalang strife and division. Not peace, but a sword. Diyan po, ini-stress yan ng Panginoon. Even among close relatives. Okay? Close families. Kaya sabi niya sa verse 34, huli ko pong babasahin, do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace, but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law, and a person's enemies will be those who of his own household. Ang tanong, why? Bakit maghahati ang pamilya? Okay, because of Jesus. Okay?
Bakit maghahati ang mga tao because of Jesus? Well, dahil po halimbawa sa isang sambahayan, sa isang pamilya, meron pong maniniwala at susunod kay Jesus bilang Panginoon. At meron din pong hindi maniniwala sa isang pamilya. Hindi sila merong maniniwala at susunod sa Panginoon bilang Panginoon nila, pero meron din sa isang pamilyang hindi basta-basta maniniwala. Dahil gusto nilang sundin ang sarili nilang pamumuhay. Ayaw nilang isuko ang kanilang buhay sa Panginoon, kaya magkakaroon ng dibisyon sa pamilya. Meron gustong pumunta sa liwanag, na dala-dala ng Panginoon, pero meron naman sa pamilya gustong manatili sa kadiliman. Okay? Dahil gusto nilang sundin ang kanilang sariling nais o pamumuhay. Kanya po, dito makita natin, yung mga malalapit na relasyon. Pansin niyo yung malalapit na relasyon? Yung daughter against mother. Yung daughter-in-law against mother-in-law. Yung son against the father. The son-in-law against his father-in-law. Yung pong magbibiyanan. Bago dumating si Jesus sa buhay nila, close yan eh. Yung magbibiyanan, close yan. Okay, pero pag dumating na si Jesus, magdi-divide na yan. Kasi yung isa tatanggap, yung isa tatanggi. Okay? Yung pong magbiyanang lalaki naman, siyempre yung son-in-law, sip-sip siya sa kanyang father-in-law, kaya magiging close sila. At yung father-in-law naman, magiging sip-sip siya sa kanyang son-in-law. Okay? Ganito. Pero pag dumating si Jesus, magdi-divide sila. Okay? So yun po. Bakit nga po ganon? Kasi yung isa tatanggapin niya si Jesus, yung isa naman tatanggihan niya si Jesus. O yung isa gusto niya liwanag, gusto niyang mamuhay sa liwanag, pero yung isa naman gusto niyang manatili sa kadiliman, manatili sa kanyang kasalanan at magpatuloy sa kanyang pamumuhay ayon sa kanyang pasya. So kaya may division. Okay? Sino naging dahilan nun? Hindi si Jesus actually, hindi eventually, kundi yung mga taong tumanggap o tumanggi. Okay? Sila po sila na po ang may choice nun. Kasi nga, ang dala ni Jesus ay peace. Reconciliation with God. The kingdom of God with the blessing of the kingdom of God. Kanya po, yun po ang makita po natin. Kanya po dito pinapakita ni Jesus kung gaano siya kahalaga. Okay? Dito pa rin, gusto kong ipakita sa inyo, dito pinapakita pa rin ni Jesus kung gaano siya kahalaga. Bakit? Kasi sabi niya, nararapat siyang unahin kaysa anumang relasyon. Kung yung isa, tinatanggihan niya si Jesus, ako na tumanggap kay Jesus, hindi ko itatanggi si Jesus against the person who rejected. Even kahit na po malapit siya sa akin, uunahin ko si Jesus. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon, whoever loves his father or mother, bakit niya sinabi yun? Kasi nga, yung tatay, yung anak, tatanggapin niya si Jesus, yung tatay hindi. Okay? Yung anak na babae, tatanggapin niya si Jesus, pero yung nanay niya, hindi. Kaya sabi ni Jesus, pero ganito, whoever loves his father or mother more than me is not worthy of me. And whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take his cross and follow me is not worthy of me. Okay? Dahil higit pong mahalaga si Jesus kaysa kanino man, kailangan pong handang tanggihan ng isang tao ang kanyang sarili, masunod lamang niya ang Panginoon. Yan po ang sinasabi ng Panginoon. Kaya dito makita mo yung halaga ni Jesus. Hindi mo siya pwedeng ipagpalit maging sa iyong pinakamalapit na relasyon. That's how precious Jesus is. Meron po akong one time na nabasa tungkol po sa isang babaeng prostitute. Nung hindi niya panakilala ang Panginoon, siya po ay siya ang nagsusupport sa kanyang pamilya, sa kanyang nanay, mga kapatid niya through prostitution. Okay? Siya po ay isang babaeng mababa ang lipat. Sabi nga, okay, nang makilala po niya si Jesus, okay, dahil alam niyang kasalanan yung prostitution, siya po ay nagbagong buhay. Pero yung nanay niya, napapakain niya, pilit niyang, bakit
Paano na ngayon ang pamilya natin? Okay, bumalik ka sa prostitution. Sabi na, hindi pwede. Kasalanan niyo sa Diyos. Tinanggap ko na ang Panginoong Hesus sa aking buhay. Kaya iniwanan po niya ang prostitution at sinabi po ng nanay niya, yun nga, yung nanay ang kinakabahan. Paano silang kakain? Okay. So ano po ang pinapakita ng babae? Mas mahalaga ang Panginoon kaysa kanyang pamilya at that point dahil yung pong ginagawa niya ay labag po sa kautusan ng Diyos. Now, alam mo ba ninyo, that is a negative example, meron pong positive effects po ito pag ang isang halimbawa, ang isang magulang, isang tatay ay nanay, mamahalin po niya si Jesus kaysa kanyang mga anak. Alam mo ba ninyo yun? Na mas na merong positive effects pag ang isang magulang mas mamahalin niya si Jesus kaysa kanyang mga anak. Okay? Paano po yun? Dahil po mahal ng isang magulang ang Panginoon kaysa kanyang mga anak o kanyang anak, hindi po niya hahayaan ang kanyang anak na mamuhay na basta-basta. Nanaisin po ng isang magulang na nagmamahal kay Jesus kaysa kanyang anak, na didisiplinahin niya yung kanyang anak ayon sa aral at turo ng Panginoon. Hindi niya basta-basta hahayaan ng kanyang anak, okay, na gawin ang kanyang gusto. Okay? Yan po, doon mo makikita ang positive effect. Siyempre, pag mahal mo ang iyong anak, hindi mahal, anak, bahala ka sa buhay mo yan. Hindi. Kung mahal mo ang Panginoong Kristo, susundin mo yung kanyang kalooban na i-raise mo ang iyong anak batay sa aral at disiplina ng Panginoon. Uunahin mo ang Panginoon kaysa doon sa matigas yung pulo ng anak ko, bahala ka na nga, mahal naman kita. O sige, ito pa yung pera. Oh, bahala ka sa buhay mo. Gusto mong magshabu, o ito, mahal kita. Oh, ganun, no? O gusto mong mag-date, o gusto mong mag-premarital sex, o mahal kita. Sige, gawin mo yan, mahal kita. Pag inuna mo ang iyong anak na ganun ang reason mo, at hindi mo mamahalin si Jesus para sundin mo ang kanyang kalooban, ipapahamak mo ang iyong anak. Kaya may positive effect. Okay? Yung pong sinasabi ng Panginoon, may practical effect yan. Okay? Dahil mahal ko ang aking mga anak, hindi ko hahayaan yan sa paraan ng mundo, na mamuhay paraan ng mundo. No. Dahil mahal ko ang Panginoon kaysa aking mga anak, palalakihin ko sila ayon sa aral at turo ng Panginoon. Anong mangyayari? Magiging mabuting anak sila. Okay? Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Okay? And in all other relations, tulad po ng sinabi ko sa inyo, yung pong prostitute, iniwan niya yung prostitution. At kahit na po yun ang source of income niya para pakainin yung kanyang pamilya, iniwan po niya yun. Siyempre, maghahanap yun ng bagong trabaho. Malay, makahanap siya ng magandang trabaho to feed his family. Okay? At dito, hindi siya nakukonsensya na ang pinapakain niya sa kanyang pamilya, hindi galing sa kasamaan. Okay? Yun po ang positive effect niyan. Okay? Kanya po, sabi ng Panginoon, not worthy of me. Ibig pong sabihin niyan, the blessings that He brings as Messiah. Okay? He who loves father or mother more than me is not worthy of me. He who loves son or daughter more than me is not worthy of me. Ano ibig sabihin ng worthy of me? Yung blessing na dala-dala niya as Messiah. Na pag inuna mo ang Panginoon above all your relationships, yung blessing niya as a Messiah, as the Son of God, okay, will be enjoyed by the one who loves Jesus more than his relationship. Kaya si Net, second love ko yan. Kami dalawa, nagkakauna-intindihan kami. Ang unang love namin ay ang Diyos, Panginoon. Hindi ang isa't isa. Hindi ko po sinasabi, Kenneth, hindi ako mabubuhay kung wala ka. Hindi ko sinasabi yan sa Kanya. At hindi niya sinasabi sa akin yan. Okay? Hindi kami pwedeng mabuhay kung wala ang Panginoon. Yan po ang ibig sabihin yan. Naalala ko rin po ang isang tatay na yung kanyang mga anak ay pinalaki niya sa church. Sabi nung tatay, dito gusto kong pakita po sa inyo ito para pakita ko yung positive effects na kailangan mahalin mo ang Panginoon above all your relationships. Sabi po ng tatay na nakita ko sa Facebook, okay? Nagpe-Facebook din po ako. Okay? Okay. Alam mo ninyo, sabi nung tatay,
Kami, bata pa lang kami, hindi namin pinag-uusapan kung saan kami pupunta pag Sunday. Bata pa lang kami, pinalaki kami ng aming mga magulang na hindi namin pinag-uusapan kung ano o saan kami pupunta pag araw ng linggo. Isa lang ang pinupuntahan namin tuwing linggo, church. Okay? Sabi niya, hindi na namin tinatanong, nasaan ang lakad natin sa Sunday? Sunday ngayon, saan tayo pupunta? Hindi na pinag-uusapan yan. Dahil pinalaki kami ng aking mga magulang at gayon din ng aking mga anak, pinalaki ko po sila na isa lamang ang pupuntahan namin every Sunday, kundi church. Wala nang pinag-uusapan, saan tayo ngayon? Sunday, walang pasok. The only one place is the church. At alam mo ninyo, anong patotoo nung amang ito? Sabi po niya, ayon sa pag-aaral, yun daw pong mga magulang na talagang inuuna ang Panginoon sa kanilang mga anak, mas malaki raw, ayon sa pag-aaral to, mas malaki ang tsansang mag-succeed yung mga anak na lumaki sa church. Lalong-lalo na po yung mga naglilingkod na pamilya. Na hindi lamang sila nag-church, kundi buong pamilya naglilingkod sila sa church. Kaya itong taong ito, mamang ito, sinabi niya, yung mga anak ko, they're successful now. And I attribute it because they love Jesus more than any other relationships. Okay? Naintindihan po ninyo? Okay? Dito, makita mo yung halaga ni Jesus as a Messiah. Okay? Okay? Dito sa church natin, tinitingnan ko yung mga kabataan natin dito. Sa mga kabataan po natin, mas marami po ngayon ang mga kabataan kaysa sa atin. Napansin ko, yung pong nagtuloy-tuloy sa church are the ones successful. Tingnan niyo yung mga kabataan natin yan. Okay? Patayon ba natin sila yung mga yung galing sa church ngayon? Dati, mga estudyanteng yagit yan eh. Pero ngayon, tingnan po ninyo, professionals na, yung iba nag-asawa na, yung iba may anak na. Totoo po yun, mga kapatid. If you prioritize Jesus above all your relationship, doon mo makikita yung halaga niya as Messiah. Okay? Kanya po, ano ang principle? Ano ang principle? Kung susundin po ang sarili, hindi si Kristo, lalong mapapahamak ang isang tao. Ngunit, kung tatanggihan ang sarili alang-alang sa pagsunod kay Kristo, mararanasan ang pagliligtas ni Kristo. Yan ang ibig sabihin niyan. Bakit? Ang kaaway po natin lagi ay ang sarili natin. Kaya tayo napapahamak pag sinusunod natin ang sarili natin at tinatanggihan natin si Kristo. Pero pag tinanggihan natin ang ating sarili para masunod natin si Kristo, mararanasan mo ang pagpapalang dala niya bilang Messiah. Yan po ang ibig sabihin, yung verse 39. Sabi niya, whoever finds his life will lose it. And whoever loses his life for my sake will find it. Ang ibig pong sabihin, kung lagi mong sinusunod ang sarili mo, kaya lagi mong hinahanap ang buhay mo, ang gagawin mo, ang gusto mo, well, eventually you will lose your life. Papahamok mo ang iyong sarili. Pero if you lose your life in following Jesus, okay, for my sake, if you will find life. That's the secret. Yan po, nalalaman lamang po yan nung mga sumusunod kay Jesus. Hindi po nalalaman yan doon sa mga taong nag-iisip, pag sinunod ko si Jesus, hindi ako magiging masaya. Magiging malungkot ako. Yun, hindi nila alam ang halaga ni Jesus. Okay? So, yun po mga kapatid. So, yun po yung pangalawa. Ang halaga ni Jesus ay makikita pag pinaprioritize siya above all relationship. And the last one. Ang halaga po, ang great value, ang unspeakable value po ni Jesus is shown when one supports you because you are a follower of Jesus. Ito po yung pangatlo. Paliwanag ko po ito. Now, muli, ang value po ni Jesus as Messiah is shown by the sure reward of anyone who gives support to a follower of Jesus. Diyan po yan. Okay? Na hindi raw po
mawawalan ng gantimpala ang sinumang magsusuporta sa isang tao dahil alam niya na itong taong sinusuportahan niya ay tagasunod ni Jesus. Doon mo makikita ang halaga ni Jesus. Okay? Sa verse 40, sabi po ng Panginoon, ang sino man raw pong tumanggap sa kanyang tagasunod, hindi lamang yung tagasunod ang tinatanggap niya, kundi si Jesus mismo. Pag ang isang tao tinanggap niya ang isang tagasunod ni Jesus dahil alam niyang tagasunod siya ni Jesus, tinatanggap niya si Jesus mismo. At pag tinanggap si Jesus ng sinumang tao, ang tinatanggap niya ay ang Diyos na nagsugo kay Jesus. Yan po ang sabi sa verse 40. And then sa verse 41 naman po, yung reward daw pong tatanggapin ng isang tao ay batay o in proportion doon sa tinanggap niyang tao. Halimbawa, sabi ng Panginoon, ang sino mang tumanggap sa isang propeta, tatanggap siya ng gantimpalang mula sa isang propeta. At ang sino mang tumanggap sa isang taong matuwid dahil sa taong matuwid, tatanggap siya ng gantimpalang mula sa isang taong matuwid. And then, yun po ay ginamit lamang ng Panginoon para i-strike niya yung sinasabi niya dun sa halaga ng mga sumusunod sa Kanya. Dun sa verse 42, sabi niya, and whoever gives one of these least ones, and whoever gives one of these little ones, even a cup of cold water, because he is my disciple, truly I say to you, he will by no means lose his reward. Now, yung pong salitang one of these little ones, yan po ay tumutukoy sa mga Jesus follower sa mata ng mga taga-sanlibutan. Okay? Yung po kasing mga tao sa sanlibutan, ang tingin nila sa mga follower ni Jesus, they are least. Okay? Sila po ay pinakamababa. Sa ibang salita, people of the world look at followers of Jesus as insignificant, of small value. Ganyan po ang tingin ng tao sa mundo sa mga sumusunod kay Jesus. Okay? Na ikaw ay insignificant ka, pwede kang baliwalain. You are of small value. Okay? Ganun po yan. Na parang pastor. Kilala lang yung pastor pag maraming miyembro. Okay? Pero pag konti lang yung miyembro mo, mga politiko, di ka papansinin yan. Pero pag malaki na yung mag-a-attend na ng church mo yan. Okay? So kasi ang tingin nila sa mga Jesus follower, they are least. Okay? Dito ginagamit po ni Jesus yung salitang pananaw ng mga tao sa mundo sa mga Jesus follower. They are insignificant. They are they are just small value. Pero sabi ni Jesus, pero ang sino mang magbigay kahit na isang cup of cold water because he is my disciple, he will never lose his reward. Yung pong even a cup of cold water, yun po ay mahal ba yan? No, that is inexpensive. Okay? Inexpensive po yan. Lalong-lalo na binibigay po yan pag mainit, no? Bibigyan mo ng cup of cold water ang isang tao, okay, that is just inexpensive, no? Pero ito po ay act po of hospitality. This shows hospitality. Okay? And this shows kindness. Kaya sabi ni Jesus, halimbawa, merong taong tumanggap sa inyo at binigyan ka lang ng isang basong malamig na tubig. Okay? As an act of kindness to you, as an act of hospitality, because he knows that you are a disciple, he will never lose his reward. Sabi ng Panginoon, anong ibig sabihin? Ganon kahalaga si Jesus. Okay? Na yung tumutulong sa mga sinusugo niya ay hindi mawawalan ng gantimpala. They will never lose their reward. Just imagine, cup of cold water lang yan. Paano kung ginawa pang orange juice yan? O linagyan pa ng yelo, tapos bumili pa ng pizza. O kaya Jollibee. Iba na yan. Okay? Hindi, parehas din po yun. Okay? Parehas din po yun. Ang mahalaga dito, yung tinanggap siya. Sinuportahan siya. Okay? Dahil kilala na siya ay alagad ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, ganito ko kahalaga
na ang sino mang tumulong sa inyo, kahit na maliit na pagtulong, hindi siya mawawalan ng gantimpala. Okay? Okay? Kanya po. Okay? Okay. Anong reward? Well, ang reward po, anong reward? Well, ayon po sa Matthew 20:25, ang reward po ito. Pag dumating na raw po yung age to come, yung pagdating na in fullness ng kingdom of God on earth, in full manifestation, at kasama po doon ang judgment day, ito po ang sabi ng Panginoon. Okay? Yun daw pong nagmalasakit sa isang disciple. Okay? Nagpakain, nagpainom, okay? Nagkasakit, dinalaw, okay? Nasa prison, binisita. Sabi niya, tatanggapin niyo. Sabi niya, come, you who are blessed of my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Yun ang reward. Why? Sabi niya, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Okay. Then magtatanong po yung mga pinamamanahan ng kaharian ng Diyos. Panginoon, kailan ka namin pinakain? Kailan ka namin dinalaw? Kailan ka namin pinagsilbihan? Ano po ang sagot ng Panginoon? Ito, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Kaya hindi sila mawawalan ng reward. Ngayon, ang gusto kong pakita po dito, ito pong halaga ni Jesus. Dahil si Jesus ay napakahalaga, pag tinanggap mo siya, ang sino mang susuporta sa iyo, hindi mawawalan ng ganti. Okay. Mahalaga ka sa Panginoon, ibig sabihin. Yan po ang makikita natin dito sa mga talatang ito. Okay? Ganun po kahalaga ang Panginoon. Ang naniniwala sa Kanya, bibigyan niya ng dangal. Okay? Bibigyan niya ng dangal. Bibigyan niya ng dangal yung sumasampalataya sa Kanya na pag tinulungan yung binibigyan niya ng dangal na yun dahil siya'y tagasunod, tiyak nagagantipalaan siya. Si Net, ngayong week na ito, dinalaw niya yung Who's My One niya. Tapos po nag-post, nagkape sila. Nagkape. Hindi yata sanay sa kape yung ano. Okay, yung di ba ganoon ang isang natin no? Text mo, sabi mo magkakape kayo. Nagkape sila diyan sa coffee purse. Purse coffee. Ano yan? But first coffee. Tapos po, nagpicture. Nagpicture yung ano niya. Yung kanyang, Who's My One? Ano po, sabi niya, sabi sa FB niya, wag niyo akong ibabasa, kagalang-galang itong kasama ko. Sinet yun. Bakit ganun? Siguro binabas siya lagi. Kaya sabi niya sa mga followers niya, wag niyo akong babas. Kagalang-galang. Ano sabi niya? Ha? Ang kasama ko, kagalang-galang itong kasama ko. Wag niyo akong babas. Okay. Kita niya yung worth ni itong follower ni Jesus. Ganun po kahalaga si Jesus. Pag naging follower ka niya, bibigyan ka ng dangal ni Jesus. Na ang tutulong sa iyo, kahit na maliit na tulong lang, hindi mawawalan ng reward. That's how worthy Jesus is. So in conclusion, mga kapatid, do you now understand the great value of Jesus as Messiah? Do you now see? Una, a person cannot disown Him or acknowledge Him without eternal consequence. Yun po ang una. Yung pangalawa, pag prioritize mo si Jesus above your relationships, you will know how blessed you will be because you will experience how great value Jesus is as Messiah. And then the last one, dito makita natin. Okay? When you follow Jesus, anyone who supports you, will not lose his reward.
Ganyan po kahalaga ang Panginoon. I want you to see this. Kasi you will go out. Okay, you will go out and you will experience different responses to the people at maaring ma-discourage ka pag hindi naging favorable yung pagtanggap nila sa iyo. Pero huwag niyong aalisin sa inyong paningin yung worthiness ng nire-represent niyo sa mga tao. Pag pumunta kayo doon, you are representing Jesus Himself. Kaya ang tatanggap sa inyo, tinatanggap niya si Jesus. Ang magre-reject sa inyo, tinatanggihan niya si Jesus. Okay? Now, mahalaga po na makilala natin ang worthiness ni Jesus. I will wrap this up by summarizing the gospel again. Dahil sa pamamagitan po ni Jesus na Kristo, tinupad po ng Diyos ang kanyang covenant promises para po i-inaugurate ang kingdom of God on earth. At pinasinayanayan po ng Panginoon by His death and resurrection, yung pong age to come. Okay? Yung pong darating na panahon. Sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na maguli, yung pong age to come, in-inaugurate na. Okay? Kaya po ang Diyos, ini-invite niya ang bawat isa na maniwala kay Jesus bilang ginawang Panginoon at tagapagligtas ng Diyos. Kailangan, ini-invite po ng Diyos ang lahat ng tao, okay, na maniwala na si Jesus ang inanoint niya as ruler of God's creation. Yan po ang Ebanghelyo. Ini-invite, okay, ng Diyos ang bawat isa. Paano? Okay, sa paniniwala mo kay Jesus na siya ang anointed of God, you turn from your sin. Tumalikod ka sa pamumuhay na malayo sa Diyos, tumalikod ka sa kasalanan, at sumunod ka kay Jesus. That is the gospel. Yan po ang dinadala natin sa mga tao. And I pray po ang bawat isang naririto sa Lord's Way, lalo-lalo na po yung matagal na, I hope you understand this. Okay? Ang ino-offer sa inyo ay ang kaharian ng Diyos. In the name of Jesus Christ our Lord, who is anointed by God to be the ruler of this world. Jesus is the true ruler of this world. At yan po ang mabuting balita. Let us pray. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami dahil sa inyo pong katapatan, sa inyong mga pangako. Isinugo po ninyo ang iyong anak bilang katuparan ng iyong mga covenant promises. Una sa inyong bayang Israel, and then pagkatapos po sa buong mundo na. At ngayon, kaming mga naniniwala, tumatanggap at ipinahahayag ang aming pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na iyong hinirang ay mahalaga una sa iyo at dapat kaming pahalagahan ng mga taong hindi rin nakakakilala sa iyo. Panalangin ko po na patuloy po naming tingnan yung aming mga sarili kung papaano nyo kami pinahahalagahan. Dahil kami ay naniniwala sa pangalan ng inyong anak na siyang Panginoon at tagapagligtas. Aming Ama, maraming salamat po sa halagang, sa karangalan, sa dignidad na ibinigay niyo sa amin because of our union and association with Jesus Christ. Oh God, may you use us. Gamitin niyo po kami in proclaiming this good news about the kingdom of God, about Jesus as the true ruler of this world, so that everyone who will believe in Him will not perish, but will have eternal life. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.